Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon at groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project o MMSP ngayong araw. Mula sa Shaw Boulevard Station Pasig, sinuri niya ang mga Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue, Ortigas Center at pagkatapos ay pumunta siya sa Taguig para sa groundbreaking ng dalawang underground stations. Ang Shaw Boulevard Station ay bahagi ng Contract Package 104 na sumasakop sa pagbuo ng Ortigas Avenue at Shaw Boulevard Underground Stations at mga connecting tunnels. Samantala, ang dalawang bagong stations naman sa Taguig ay at Kalayaan Avenue Station sa ilalim ng 11 Avenue at Uptown Open Parking at ang BGC Station sa McKinley Parkway sa pagitan ng Serendra at Market parehong nasa Bonifacio Global City na may haba na 1.331 kilometers. Sumunod naman ang stake barrel breaking ceremony bilang simbolo ng pagkakaisa at matagumpay na simula ng proyekto. Gagamitin ng CP-105 ang tunnel boring machine o TBM para sa mga tunnel at cut and cover method para sa mga station. Tatagal ang proyekto ng halos 67 months o 5 taon at 7 buwan mula sa simula ng gawain. Ang segment mula sa Shaw Boulevard hanggang Kalayaan Avenue sa Taguig City ay may habang 1.87 kilometers na may tunnel na nasa ilalim ng 14 hanggang 34 meters. Ang Metro Manila Subway ay ang kauna-unahang subway system sa Pilipinas na may 17 stations mula Valenzuela City hanggang Parañaque, hanggang sa Bikutan, Taguig at may koneksyon naman sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. May haba na 33.1 kilometers at inaasahang 46 minutes ang buong biyahe mula sa simula hanggang dulo. Pinondokan ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA at inaasahang makakapagserbisyo ang MMSP ng hanggang 500,000 mga passengers sa pasahero araw-araw pagkatapos makompleto ang buong proyekto. Yan muna ang ulat mula sa kaganapan ng Pangulo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Binweltahan ng security analyst na si Dr. Sherwin Ona ang mga senador na patuloy na pumapanig sa China. Hindi anya ito dapat balat sibuyas lalo na't nakakatanggap na sila ng backlash mula sa mga kapwa Pilipino. Dagdag pa ni Ona, dapat mapansin ng mga Pilipino ang mga aksyong ginagawa ng China. Alam mo, kung binabastos ka na sa sarili mong bayan, no? At sinasabi nila na ang mga ginagawa mo ay isang political stunt at binabantaan ka na. Ano ba namang klaseng mga panauhin yan, mga dayuhang panauhin? Di ba? Kung yan ay ginagawa sa sarili mong bansa. Dapat ma-recognize natin yan, ano? Pangalawa, hindi dapat magbalat sibuyas yung mga senador na binansagan ng mga senador, no? Dahil mararamdaman talaga nila at dapat handa sila sa backlash ng ating mga kababayan. Gusto niyo ba ng summer trip na makabayan? Abay, pwede niyo nang isama sa bucket list ang paanyaya ng Kalayaan Municipal Tourism Office para sa mga nagnanais bumisita sa isla. Kabilang sa alok ang complimentary sea transportation mula sa Buriluyan sa mainland Palawan patungo sa Kalayaan Island Group. Para makapag-apply sa slot, kailangan magpasa ng isang 2 to 3 minute video kung bakit ikaw ang dapat piliin para makapunta sa isla. Nag-umpisa sa 39,050 pesos hanggang sa 57,000 pesos kada tao ang magagastos para sa mga pupunta. Kabilang narito ang accommodation, pagkain at ang mga aktibidad sa isla. Kaya ka-pamilya at ka-vibes, tara na! At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa P2 Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.